Bang pakiramdam mo parang umiikot ka lang sa isang walang katapusang cycle. Gising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit, parang robot, parang may kulang. Minsan mapapaisip ka, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Naalala mo pa ba yung mga pangarap mo dati? Yung gusto mong umangat, maging masaya at makamit lahat ng goals mo? Pero habang tumatagal, parang lalo lang lumalayo ang mga iyon. Don't worry, hindi ikaw lang yan. Marami sa atin ang natrap sa routine. Sanay na sa, okay na, kahit alam nating kaya pa nating maging mas mabuti. Pero, paano kung simulan mo na ngayon, kahit paunti-unti? Paano kung gawin mong misyon ang bawat araw na may ginagawa kang hakbang, kahit maliit, papalapit sa best version ng sarili mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 14 na aral mula sa Stoic philosophy. Mga simpleng prinsipyo na kapag isinabuhay mo araw-araw, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang panahon. Hindi mo rin kailangang maging 100% handa. Ang kailangan mo lang ay simulan. Matututuhan mo rito kung paano maging disiplinado, paano tumayo sa gitna ng hirap, paano gamitin ang bawat struggle para tumibay ka. Hindi lang sa labas kundi lalo na sa loob. Ito na ang simula ng pagbabago mo. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga aral na ibabahagi ko. Maraming salamat. Number 1. Gumawa ng habits na hindi bumibigo. Bakit nga ba ang dami sa atin gustong magbago, pero laging nauudlot? Gustong maging healthy, maging productive, matuto ng bagong skill, maging financially free, maging disiplinado, mabago ang sarili. Pero bakit parang laging kalahating hakbang lang ang nararating? Kasi umaasa lang tayo sa motivation. O, yung biglang pagbugso ng inspirasyon. Yung may napanood kang video, tapos biglang gusto mong mag-ayos ng buong buhay mo. Yung may nabasa kang quote tapos parang handa ka ng magbago, ngayon na. Pero eto ang katotohanan. Motivation is a spark, pero hindi ito apoy. Pansamantala lang ito. Madaling mawala. Dumarating siya kapag maganda ang mood mo, kapag maganda ang panahon, kapag maayos ang tulog mo, kapag hindi stressful ang trabaho mo. Pero tanungin mo ang sarili mo. Anong ginagawa mo sa mga araw na hindi ka motivated? Sa mga araw na pagod ka? Sa mga araw na bagsak ang loob mo? Sa mga araw na parang wala kang gana bumangon? Kung sa mga panahong yan, wala kang habit o sistema na sasalo sa'yo, tiyak babalik ka sa dating gawi. At doon na napuputol ang progress. May mas matibay pa sa motivation. Habit, ang habit. Yan ang kayang tumagal kahit wala ka sa mood. Yan ang sistema na sasalo sa'yo kapag ubos na ang willpower mo. Yan ang gagabay sa'yo kahit hindi ka inspired. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, consistency beats talent. Ang tunay na panalo ay hindi yung pinakamagaling, kundi yung hindi tumitigil. Mas malayo ang nararating ng taong hindi humihinto kaysa sa taong sobrang galing pero paminsan-minsan lang kung kumilos. Kaya paano ba gumawa ng habit na hindi bumibigo? Una, simulan sa maliliit na hakbang. Huwag agad yung malaki. Huwag agad yung sobrang hirap. Ang sikreto ay gawin mo itong masyadong madali para hindi mo ito ipagpaliban. Halimbawa, gusto mong mag-exercise? Simulan mo sa 5-minute walk. Gusto mong mag-meditate? Maglaan lang ng 2 minutes sa katahimikan. Gusto mong mag-ipon? Maghulog ng barya araw-araw. Kasi ang goal dito ay hindi galingan agad, kundi gawing automatic. Pangalawa, gamitin ang habit stacking. Gawin mong natural at hindi hassle. Idikit mo ang bagong habit sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, pagkatapos mong mag-toothbrush, uminom ng isang basong tubig. Pagkatapos kumain ng lunch, magbasa ng isang pahina ng libro. Bago matulog, isulat ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Kapag kinabit mo ang bagong habit sa dati mo ng routine, mas madaling maalala, mas madaling gawin. Pangatlo, ipakita mo ang habit mo. Make it visible. Gusto mong uminom ng tubig? Maglagay ng water bottle sa tabi ng kama. Gusto mong magbasa? Ilagay ang libro sa ibabaw ng lamesa, hindi sa loob ng drawer. Ang hindi mo nakikita, nakakalimutan mo. Ang nakikita mo palagi, nagiging paalala. Pang-apat,
gumawa ng kapaligirang sumusuporta sa habit mo. Kung gusto mong maging focused, ayusin mo ang workspace mo. Bawasan ang notification sa phone. Mag-set up ng tahimik na lugar para sa sarili mo. Kapag magulo ang paligid, magulo rin ang isip. Pero kapag malinaw ang environment, mas nagiging malinaw ang direksyon. Panglima, i-celebrate mo kahit ang maliliit na tagumpay. Naka 2 minutes ka ng exercise? Nice one. Nakaipon ka ng 5 piso ngayong araw? Progress pa rin yan? Natapos mo ang isang pahina ng libro? I-acknowledge mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng fireworks para sa effort mo. Kailangan mo lang ng sapat na respeto sa sarili mo para sabihing, pinili kong kumilos at yun ang mahalaga. Ang motivation, kailangang ulit-ulitin. Pero ang habit, kahit isang beses mo lang buuin, pwede kang dalhin sa panghabang buhay na disiplina. Sa Stoic philosophy, hindi nila iniintay ang gana. Hindi sila umaasa sa inspirasyon. Ang lagi nilang tanong ay, ano ang tama at makabuluhang gawin ngayon? At kahit ayaw nila, ginagawa pa rin nila. Dahil alam nilang, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa damdamin. Kaya simula ngayon, itigil mo na ang paghihintay ng motivation. Gumawa ka ng sistema na magdadala sa iyo kahit walang gana. Itayo mo ang tagumpay mo hindi sa bugso ng emosyon, kundi sa lakas ng konsistensya. Tandaan mo, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ang habits na ginagawa mo araw-araw, yun ang bumubuo sa kung sino ka. At kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo ang ginagawa mo araw-araw. Kaya ngayon pa lang, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang simpleng habit na kaya mong simulan ngayon? Hindi bukas, hindi next week, ngayon. At kung may naisip ka na, huwag mo nang ipagpaliban. Dahil sa bawat araw na inuulit mo yon, unti-unting binabago mo ang sarili mo sa direksyon ng tagumpay. Number 2, maliit na hakbang, malaking bago. Kapag iniisip natin ang pagbabago, madalas akala natin kailangan agad malaki, mabilis, at perfect ang mga hakbang. Pero ang totoo, hindi kailangang agaran ng malaking hakbang. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang maliit na simula kahit 1% improvement lang. Bawat araw malaking bagay na yon. Kapag tumagal, isipin mo kung araw-araw ay may kaunting pag-unlad sa loob ng 1 taon, halos 37 beses kang mas gumaling kumpara sa dati mong sarili. At hindi ito dahil sa magic o swerte. Ito ay dahil sa consistency, araw-araw na pagsisikap, kahit maliit, kahit parang walang epekto sa simula. Tingnan mo ang elepante. Malaki, malakas, at matatag siya ngayon. Pero nung sanggol pa siya, hindi pa siya ganun. Nadapa siya, natakot, nag-alinlangan, pero araw-araw siyang gumagalaw. Kahit dahan-dahan lang, dahil doon, naging matibay siya sa paglipas ng panahon. Ganun din tayo sa buhay. Ang tunay na progreso ay hindi nakadepende sa laki ng hakbang, kundi sa araw-araw na pagsisikap at pagbangon. Kaya kung gusto mong magbago, huwag kang magmadali. Simulan mo lang sa isang maliit na bagay. Halimbawa, gusto mong maging healthy? Uminom ng 1 basong tubig sa umaga. Gusto mong matuto magbasa? Magbasa ng kahit 1 pahina araw-araw. Gusto mong mag-ipon? Magsimula sa 1 piso araw-araw. Oo, maliit lang ang mga ito. Pero kapag paulit-ulit mong ginawa, lalaki ang resulta. Maraming tao ang nadudulot ang problema dahil gusto nila ng instant resulta. Kapag hindi agad nakita ang pagbabago, madaling sumuko. Pero tandaan mo, ang progress ay araw-araw na effort, hindi pagiging perfect. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay gumawa ka ng kahit 1 maliit na hakbang araw-araw. At kapag naisip mong tumigil, alalahanin mo, ang tagumpay, disiplina at pagbabago ay nagsisimula sa simpleng mga desisyon. Kahit 1 push-up lang, kahit 1 thank you, kahit 1 journal entry may halaga yan. Huwag mong sabihing maliit lang yan, dahil kapag palagi mong ginagawa, nagiging bahagi na ito ng ugali mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang isang maliit na bagay na pwede kong simulan ngayon para sa ikabubuti ko? Gawin mo na. Bukas, ulitin mo. Sa makalawa, ulitin mo uli. Hanggang hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil naging natural na ito. Huwag matakot sa maliit na hakbang. Minsan kasi,
Iniisip natin na kung maliit ang simula, maliit din ang magiging resulta. Pero ganito yan, ang mga pinakamalalaking puno ay nagsimula sa maliliit na binhi. At sa bawat maliit na hakbang, natututo ka rin ng mga bagay na magagamit mo sa susunod. Natututo kang maging disiplinado, matiyaga, at magkaroon ng tamang mindset. Kung minsan ang pagbabago ay hindi mo agad mararamdaman sa katawan o sa paligid mo. Pero sa puso at isip mo, may nangyayaring pag-unlad na hindi mo nakikita agad. Ito ang mga pundasyon ng matibay at pangmatagalang pagbabago. Paano mo masisiguro na hindi ka susuko? I-set ang mga realistic na expectations. Walang overnight success sa totoong buhay. Kapag naintindihan mo ito, mas magiging matatag ka sa mga pagsubok. Maghanap ng suporta. I-share mo ang mga goals mo sa mga taong makakapag-motivate sa'yo. Kapag may kasama ka, mas madali ang pag-abot sa mga pangarap. I-track ang progress mo. Mag-journal o gumamit ng app para makita mo ang mga maliliit mong tagumpay. Kapag nakikita mo ang progress, lalo kang ma-inspire na magpatuloy. I-celebrate ang mga tagumpay. Kahit maliit lang, kilalanin ang mga ito. Ang pagpapahalaga sa mga tagumpay ang nagpapalakas ng loob mo. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi sprint, kundi marathon. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis ka umusad, kundi kung gaano ka katagal magtatagal. Kaya huwag magmadali, huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat maliit na hakbang, mas lalapit ka sa taong gusto mong maging. Kung handa ka nang magsimula, gawin mo na ngayon. Hindi kailangang perfect. Sapat na gumawa ka ng simula. Ikaw ang may control sa iyong buhay. Gawin mong makabuluhan bawat araw. Number 3. Lumago sa gitna ng discomfort. Alam mo ba kung saan talaga nangyayari ang tunay na pag-unlad? Hindi ito nangyayari sa comfort zone. Hindi sa mga bagay na sanay ka na, madali o walang hamon. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag lumalabas ka sa lugar kung saan ka komportable. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang hirap sa buhay ay parang training ng kaluluwa. Ibig sabihin, ang mga pagsubok at paghihirap ang nagpapalakas sa atin. Diyan tayo tumitibay at doon tayo mas lumalalim bilang tao. Pero bakit nga ba maraming tao ang natatakot sa discomfort? Kasi mahirap ito, nakakakaba, nakakapagod, madali tayong mapagod, lalo na kapag paulit-ulit ang hirap na nararanasan natin. Minsan gusto na nating sumuko at bumalik sa dati, sa lugar na kilala, kahit na hindi tayo lumalago doon. Pero tandaan mo, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging komportable, kundi sa pagiging matatag. Isipin mo ito, lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ay dumaan muna sa hirap. Natututo kang magsalita sa harap ng tao, pero kinabahan ka muna. Nakapagsimulang mag-ipon, pero tiniis mo muna ang mga gastusin. Naging matatag ka, pero bago yon, maraming pagsubok kang dinaanan. Ibig sabihin, kung gusto mong lumago, kailangang tanggapin mo ang discomfort. Hindi ito kalaban mo, isa itong guro. Discomfort ang nagtuturo sa iyo ng mga mahahalagang aral. Discomfort ang nagpapalakas ng iyong karakter at disiplina. Kapag hinarap mo ito, napapalawak mo ang iyong kakayahan, napapalakas mo ang iyong loob. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang bagay na gusto kong gawin, pero natatakot ako? Maaring ito ay pakikipag-ayos sa taong may tampo sa iyo, pag-a-apply sa bagong trabaho, pag-share ng gawa mo online, o kahit simpleng paglabas mag-isa para subukan ang bago. Ano man iyon, subukan mong gawin ngayong linggo, kahit maliit lang na hakbang. Hindi kailangang biglaan o sobrang laki. Pwede mong simulan sa simpleng paraan tulad ng pagme-message muna sa isang tao, pagre-research tungkol sa gagawin mo. Ang mahalaga, harapin mo ang takot mo, huwag mong iwasan. Kapag tinanggap mo ang discomfort, unti-unti mong mapapansin na mas lumalakas ang iyong loob. Mas nagiging madali ang mga dating kinatatakutan mo. Ang mga hadlang na dati ay tila napakalaki, ngayon ay unti-unting natitinag. Dumadating ang araw na yung dating kinatatakutan mo, kaya mo na. Parang unang araw mo sa school o unang job interview. Kinabahan ka noon pero ngayon normal na lang iyon dahil hinarap mo, inulit mo at hindi ka umatras. Kaya sa susunod na matakot ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay chance para ako'y matuto at lumago? At kung oo ang sagot,
gawin mo kahit mahirap. Kung natutunan mong yakapin ang discomfort, magiging mas matibay ka sa kahit anong pagsubok. Lalo kang magiging handa sa mga hindi inaasahang hamon ng buhay. Kapag tinanggap mo ang mga mahirap na sandali, magiging mas malinaw ang iyong pananaw at mas malakas ang iyong paninindigan. Tandaan, ang comfort zone ay lugar ng pahinga, hindi ng pag-unlad. Kaya kung gusto mong gumaling, tumatag at maabot ang mga goals mo, kailangan mong matutong yakapin ang hindi komportable. Dahil sa bawat takot na hinarap mo, may bagong tapang na nadagdag sa iyo. Ngayong linggo, subukan mong gawin ang isang bagay na kinatatakutan mo. At pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo, lumago ako ngayon. Number 4, araw-araw mahalaga. Ang buhay ay parang isang lubid at bawat araw ay isang hibla, manipis, mahina, pero kapag pinagsama-sama, nagiging matibay, matatag at makapangyarihan. Kapag ginamit mo ang araw mo ng tama, lumalakas ka. Pero kapag sinayang mo ito, unti-unti kang humihina kahit hindi mo agad napapansin. Isipin mo, ilang araw na ba ang dumaan na parang wala lang? Madalas nating sinasabi, mamaya na lang, bukas na lang ako magsisimula. Pero ang totoo, yung bukas na yon madalas, hindi na dumarating. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, isipin mong pribilehiyo ang bawat umaga na ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin, ang bawat paggising ay hindi basta-basta lang. Ito ay bagong pagkakataon para magbago, para gumawa ng tama, at para unti-unting mapalapit sa taong gusto mong maging. Tandaan mo, may mga taong hindi na nagising ngayong araw, pero ikaw, buhay ka, gising ka, may oras ka pa. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Simulan mo ang araw sa tanong na ito. Ano ang pwede kong gawin ngayon para maging mas mabuting ako? Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng bagay lang, maglakad o mag-exercise, kahit 10 minuto. Kumustahin ang isang mahal sa buhay. Uminom ng maraming tubig. Tapusin ang matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang mahalaga, gawin mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bukas ay hindi sigurado. Pero ang ngayon nasa kamay mo. Kung palagi kang naghihintay ng perfect timing, baka hindi ka talaga makapagsimula. Walang perpektong oras. Ang meron lang ay isang desisyon na simulan na ngayon. At bago ka matulog mamayang gabi, tanungin mo ang sarili mo. May nagawa ba akong kahit isang bagay ngayon para sa sarili kong ikabubuti? Kung oo, kahit maliit lang celebrate mo yan. Dahil ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang, kundi mga maliliit na hakbang, araw-araw. At kung wala kang nagawa ngayon, ayos lang. Pero huwag mo na ulitin bukas. Gamitin mo ang pagkukulang mo bilang paalala, hindi para saktan ang sarili, kundi para itulak kang magsimula ulit. Tandaan, ang tunay na pagbabago nagsisimula sa isang simpleng desisyon na hindi mo sasayangin ang araw mo. Kaya bukas, pagkagising mo, tanungin mo ulit ang sarili mo, ano ang kaya kong gawin ngayon para umangat, kahit kaunti. At kapag may naisip ka, huwag mo nang antayin ang perfect mood o inspiration, simulan mo agad. Number 5, ang pag-unlad ay hindi selfish. May mga pagkakataon ba na gusto mo lang ayusin ang sarili mo, pero may nagsabi sa'yo, ang selfish mo naman, parang mali kapag inuuna mo ang sarili mong kalusugan, kapayapaan o pangarap? Pero eto ang totoo, ang pag-aayos sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, kung gusto mong tumulong sa mundo, unahin mong ayusin ang sarili mo. Ibig sabihin nito, kung gusto mong maging mabuting anak, magulang, kaibigan o partner, dapat maayos ka muna. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod, nalilito, o ubos na ang lakas? Paano ka magbibigay ng payo kung ikaw rin ay gulong-gulo? Paano mo aalagaan ang ibang tao kung ang sarili mo ay hindi mo maalagaan? Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Kaya kung gusto mong maging mas mabuting tao para sa ibang tao, kailangan mong simulan sa sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay paghahanda sa sarili para mas may maibahagi ka sa iba. Isipin mo na lang ang 2 baso, isang puno ng tubig, isang halos walang laman. Sino-sino ang kayang magbigay ng mas marami? Siyempre, yung basong puno. Ganon din sa buhay. Kapag buo ka, malusog
malinaw ang isip, at may katahimikan, mas kaya mong magmahal, mag-alaga, at umintindi. Halimbawa, kapag malakas ang katawan mo, may energy kang tulungan ng pamilya. Kapag maayos ang emosyon mo, mas kalmado kang humaharap sa problema. Kapag may oras ka para sa sarili mo, mas may kalidad din ang oras mo para sa mga mahal mo sa buhay. At ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang ginagawa mong pag-aalaga sa sarili. Hindi mo rin kailangang humingi ng sorry kung minsan inuuna mo ang sarili mo. Ang mga totoong nagmamahal sa iyo, maiintindihan nila yan una, at sa bandang huli, makikinabang din sila sa pagbabago na ginagawa mo. Kaya simula ngayon, alisin mo na sa isip mo na mali ang unahin ng sarili. Gawin mo ito para mas lumakas ka, mas makapagbigay ka, mas makasama mo ang mga taong mahalaga sa iyo ng buo ang loob. Tandaan, ang pag-unlad ay hindi selfish, ito ang daan para mas marami kang matulungan. Kaya huwag ka nang magdalawang isip, ayusin mo ang sarili mo dahil yan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iba. Madalas nating nakikita sa lipunan ang maling pagkaintindi sa salitang selfish. Parang masama ito pero sa totoo lang, may dalawang klase ng selfishness, ang destructive at ang constructive. Ang destructive selfishness ay yung sobra at walang pakialam sa iba. Pero ang constructive selfishness ay yung pag-prioritize mo sa sarili mo para makapag-grow. Para kapag handa ka na, makatulong ka ng mas malaki sa iba. Kapag pinabayaan mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng kakulangan sa enerhiya, lakas at emosyonal na kapasidad. Ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan hindi natin kaya ibigay ang buong suporta sa mga mahal natin. Sa bawat araw na pinapangalagaan mo ang sarili mo, nagbibigay ka rin ng regalo sa mga tao sa paligid mo. Isang mas malakas, mas masaya at mas maayos na ikaw. Kaya huwag matakot maglaan ng oras para sa sarili mo. Ito ay isang investment sa kalusugan, emosyon at kinabukasan mo. At tandaan, sa pagtahak mo sa landas ng pagbabago, huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ang pumigil sa iyo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo at ikaw ang may responsibilidad na alagaan ito. Number 6. Itigil ang pagkumpara. Isipin mong tumatakbo ka sa isang karera, nakafocus ka, maayos ang paghinga mo, malakas ang bawat hakbang. Pero bigla kang tumingala, tumingin sa kaliwa, tapos sa kanan, tinitingnan mo kung sino ang nauuna sa iyo. Ano ang nangyari? Nawalan ka ng focus, bumagal ang takbo mo. Ganyan ang epekto ng pagkumpara sa iba. Hindi ka nito pinapabilis, hindi ka nito pinapaganda. Mas lalo ka lang bumabagal at natitinag. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At totoo iyon, hindi mo kontrolado ang buhay ng ibang tao. Hindi mo hawak kung ano ang meron sila, kung gaano sila kabilis umasenso, o kung gaano sila kasaya. Pero ang hawak mo ay ang sarili mo, ang disiplina mo, ang iniisip mo, at ang ginagawa mo araw-araw. Isa pang madalas na problema, lalo na sa panahon ngayon, ay dahil sa social media. Dito natin napapansin ang buhay ng iba, ang ganda ng trabaho nila, ang saya nila sa travel, o ang tila perfect nilang relasyon. Pero habang nakikita mo, yan, nasa kwarto ka lang, pagod, nagtataka, naiiwan ka ba? Bakit parang ikaw lang ang nahuhuli? Ngunit tandaan, ang social media ay highlight reel lang ng buhay ng tao. Pinipili lang nila ipakita ang magagandang parte. Hindi mo alam ang totoong pinagdadaanan nila. Kaya wag mong i-compare ang totoong buhay mo sa best moments lang ng iba. Kung gusto mo ng simpleng tip, huwag muna gumamit ng social media sa unang oras ng umaga. Bakit? Pagkagising mo pa lang, ang utak mo ay agad napupuno ng achievements ng iba. Nasisira agad ang mood mo. Imbis na ma-inspire, nawawalan ka pa ng gana. Mas maganda kung gagamitin mo ang umaga para sa sarili mong improvement. Pwedeng gawin mo ito. Gumising ng mas maaga. Magsulat ng goals sa notebook. Magbasa kahit konti. Mag-stretching o tahimik na pagninilay. O kahit simpleng walang cellphone muna ng isang oras. Sa halip na pagkumpara, ang araw mo ay magsisimula sa focus at layunin. Tandaan mo ang sukat ng progress mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong improvement. Araw-araw, tanungin mo ang sarili mo, mas maayos ba ako ngayon kaysa kahapon?